Hey yo, what's up mga kabulolits? Me again ang back. Christoph TV channel po. So, kumusta guys? So, bago ang lahat, kumusta mga aspirant? Ikaw na nanonood sa mga videos ko, nag-aabang, gusto ko sana humingi ng pasensya po sa inyo kung hindi po tayo masyado nakakapag-upload sa mga videos na kailangan natin i-upload lately dahil medyo na busy po tayo syempre at bukod doon, malapit na po yung ano dito, Chinese New Year na kumbaga nagmamadali kami o nirarush namin yung mga trabaho namin kasi magbabakasyon na naman sa susunod na buwan sa Chinese New Year sa January, anong start ba? 28. So long vacation na naman yan, ilang araw na naman po. And then gusto ko po kayong i-congratulate kayo na nakapunta na po rito sa mga kababayan natin na matutupad na naman ng mga pangarap, mga plano. Hindi man lahat pero kahit papano, siyempre mauumpisahan na nila. So dream come true po talaga para po sa inyo o para sa kanila na makarating dito dahil alam ko hindi biro ang pinagdaanan po ng bawat isa sa inyo. Bawat isa sa mga makikita nyo dito sa feature na hihiramin ko sandali kung sino man yung nag-upload nito para mas maipaliwanag ko hunang mabuti sa mga viewers natin. Siyempre, yung naabot ninyo, na narating ninyo, pinagdarasal pa lang ng mga iba. So sana magpakatatag kayo, galingan nyo, magtiis kayo, magtiyaga kayo, at higit sa lahat, magsipag lang kayo para sa mga bagay na minimiti at pangarap natin na siya naman tunay na dahilan kaya tayo lumayo, di ba? Dito sa South Korea, iwan ang mga mahal natin sa buhay. So anyway guys, ilang araw na lang, ilang tulog na naman ang bagong taon, year 2025. Kumusta yung naging transition ng taon na to sa papasok na bagong taon na 2025? Alam ko maraming ups and down, struggle, stress, failure, rejection, pinagdaanan natin which is normal lang yan. Lalong-lalo na kung isa ka sa ganun ng karanasan o ang nangyari. O baka naman naging maganda ang takbo ng 2024 para sa'yo. Lahat ng bagay na, hindi man lahat pero mga mostly 30 to 50%, at least nakalahati man lang sa mga plano mo ay nagawa mo. Which is congratulations po kung ganun po yung nangyari. Pero alam naman natin, hindi lahat ganun kaganda ang naidulot ng year 2024. Kung may maganda, may mga pangit din, di ba? Kung may mga nagbukas ng pinto, may pinagsaraduhan din po ng pinto. So but anyway, ito po yung topic natin sa araw na to. Sa mga papunta na rito, sa mga gustong magpunta rito, makatanggap at makasahod ng napakalaking sahod na tumataginting na 85 o 87 plus hanggang 1 to 150k ang pwede ninyong matanggap dito. And then after ng kontrata po ninyo rito, bukod sa mga naitatabi po ninyo, makakatanggap po kayo ng mahigit 1 milyon sa loob lamang po ng 5 taon, yung 4 years and 10 months po ninyo. And then pwede kayong bumalik another na naman na 5 years o yung 3 years and then 1 year and 10 months na naman. So kung gusto nyo na naman po, magpapalit na naman kayo ng visa, kailangan nyo lang galingan, kailangan nyo mag-aral ng konti para ma-avail ninyo yung E7-4 visa na tinatawag. Diba? Lahat po ng bagay na pwede nyong maabot o makakuha sa ibang bansa, nandito na. Particular na po sa Canada, parang may similarity po sila rito. May snow doon, may snow din po rito. Malaki ang sahod doon, malaki rin po ang sahod dito. Pero may mga pagkakaiba po yan. Dito sa South Korea, kung ang panlaban ng Canada dati, yung tinatawag nilang PR, yung permanent residence, na pwede mong makakuha ang pamilya mo. Although, siyempre may mga advantage at disadvantage din po lahat ng bansa, di ba? Hindi naman lahat nandoon, di ba? So, kumbaga, pinapaliwanag ko lang kung ano rin ang meron po dito. But, hindi ko sinasabi na mas maganda ang Korea kaysa sa Canada. So, sinasabi ko lang yung mga maganda para sa ating mga foreign workers dito at sa Canada. Kasi sa Canada, alam ko may mga lugar doon na magkakaiba yung rate po nila, yung sahod. Unlike sa South Korea, talagang centralized po yung pagtaas ng sahod dito. Pag nag-declare yung labor nila rito, yung gobyerno nila na magtataas, lahat kasama magtataas po. Walang lugar-lugar. Buong South Korea na sakop ng EPS, basta't manggagawa ka rito, nagtrabahador ka, walang bago, walang luma, automatic sasabay ka sa sahod nila. Yan po yung kagandahan dito sa South Korea. And then kapag tapos na yung kontrata mo, tapos na yung visa mo, honor before matapos, gusto mo mag-stay ulit dito. So nakita nyo naman, nagbigay ng another 2 years na naman po sa mga designated lugar po dito sa South Korea na nasasakupan ng
2 years na extension upang makapag-aral ka at ma-avail mo yung E7-4 na tuluyan. So, meaning po nun, kailangan mo lang mag-aral sa loob ng 2 taon na binigay sa'yo, pinagkaloob sa'yo na extension upang makapag-aral na mabuti at makapasa sa pagsusulit ng KIIP level yata yun, level by level yata yun, if I'm not mistaken, para ma-avail mo yun. Kailangan mo mag-aral at makapasa sa pagsusulit na yun. And then kung hindi, nag-decide ka na talaga na kunin lang yung extension, pwede mong kunin at umuwi ka. So, meron kang total of 12 years na stay dito sa South Korea for legal, hindi po TNT. Kaya sa mga kababayan natin na gusto mag-TNT, ito na po yung binibigay ng gobyerno ng South Korea. Kumbaga, dinadagdagan na po nila, hinahanapan na po nila ng paraan upang maging legal po tayo dito na manatili. Lalo-lalo na sa mga kababayan natin talagang ayaw pang umuwi, talagang malaki pa ang responsibilidad nila, may mga tinutulungan po sila. Hindi lang pag-runaway o pag-TNT ang sagot. Kailangan din natin talagang masarap pa rin talaga yung gumagalaw ka rito ng walang limitasyon, yung legal ka, lahat ng bagay na pwede mo makakuha at mga benefits at yung security mo rin as a OFW, as a foreign workers dito. Lahat po yun makukuha nyo, bulol na naman. So but anyway guys, sabi ko nga, di ba, isang dream come true yung pag-abroad dito. Sa laki ba naman ng sahod, medyo talagang sa maikling panahon magbabago yung katayuan ng pamumuhay po ninyo. Kung gusto mo talagang maiangat sa kahirapan, Korea ang isa sa mga bansa na sasagot doon. So, pero ganun pa man, syempre, kahit napakalaki ng sahod, napakabigat din naman ng pasanin natin na buhat-buhat sa ating mga balikat. Yung sahod na napakalaking 80,000 plus hanggang 150,000 plus, ano naman po ang kakibat nun sa atin, di ba? Hindi lang po dito sa South Korea, particular na rin po sa ibang bansa. Tulad nito, mawawalay na naman tayo, malayo na naman tayo sa mga mahal sa buhay. Hindi ba lagi natin sinasabi kung sana sa Pilipinas nakakasahod tayo ng sasapat lang sa pamilya upang maitawid natin sa pang-araw-araw na pangangailangan o makasobra man lang kahit konti, hindi na tayo aalis. Napakahirap talaga. Despite sa napakalaki ng sahod na pwede mo masahod dito, sa tuwing Pasko na ipinagdiriwang natin yung kaarawan ng Pasko talaga, yung tradisyonal na ginagawa natin kasama ang mga pamilya, lalong-lalo na yung mga magulang natin, kapatid, at higit sa lahat yung asawa, tsaka yung mga anak. Iba pa rin yung sama-sama kayo nagsisimba, di ba? Yung sinasalubong yung Pasko, yung ginagawa natin na kinukumpleto yung simbang gabi, di ba? So, yung birthday mo, yung mga salo-salo, konting salo-salo, meron o wala, basta't buong pamilya, di ba? Napakasaya na yun, napakasarap sa pakiramdam. Dahil alam ko guys, wala nang mas sasarap pa, wala nang mas sasaya pa, nakasama mo at buo ang pamilya, di ba? Wala naman siguro dito magsasabing mas pipiliin nila yung laki ng sahod habang buhay kaysa sa habang buhay na kasama ang pamilya, di ba? Wala namang ganun talaga, di ba? So minsan napapaisip din ako, di ba? Minsan totoo nga yung kasabihan nila. Talo tayo ng janitor o talo tayo ng fishball vendor o talo tayo ng mga laborer sa Pilipinas o talo tayo ng mga tawag dito, mga nagtitinda lang ng pandesal, nagtitinda lang ng balot, yung iba vulcanizing. Sila guys, kahit ganun yung trabaho nila, napapatapos nila ng pag-aaral yung anak nila. Tapos na ibibigay din nila kahit papano yung pangangailangan nila. Yun nga lang, hindi ganun kaganda yung pamumuhay na klase ng pamumuhay po nila. Although, siyempre, hindi naman lahat natatanggap nila. Pero yung point ko dito is, kahit ganun man yung sinasahod nila, masaya sila kasi buo ang pamilya, di ba? Napakasarap yun. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, yung Kapaskuhan kasi para sa pamilya talaga yun, di ba? Yung magbuhat ng bata ka, kasama mo yung pamilya mo, sineselebrate, sinasalubong yung bagong taon, yung kaarawan mo, o masasayang occasion na buo at kasama ang pamilya sa araw-araw. Dahil alam naman natin, hindi naman lahat tayo nalalaman kung hanggang kailan tayo pwedeng mabuhay, hindi ba? So, yung paglalaan natin, pagbibigay natin ng oras, yun yung pinaka-treasure, di ba? Yung memories. Kasi ang pera, pwede mong kitain, pero yung alaala na kasama sila, so, limited lang yun. Hindi lahat, di ba, na ibibigay o nakukuha, nararanasan natin yun. Kaya naman, guys,
Kaya naman nasabi ko mas talo tayo. Tayo kumikita ng malaki pero ang layo natin sa pamilya. Sa oras na may problema tayo, sila yung tanging takbuhan natin, sila yung tanging kausap natin. Oo, nabibigay natin yung pangangailangan nila, nabibigay natin yung mga bagay na higit pa doon sa pangangailangan nila, nabibigyan natin ng magandang kinabukasan, nakakapag-aral na papatapos. Ganon din naman yung mga ibang nasa Pilipinas lang na nagtatrabaho, di ba? So, tayo kasi wala naman din tayong choice kung hindi tayo mag-abroad. Talagang, eto lang yung paraan na alam natin na makakapagbigay sa kanila nun dahil hindi naman tayo ganun kagaling sa buhay, katalino, di ba? So, sipag lang ang meron tayo. So, bakit ko na-share to na ibahagi? So, alam ko rin na lahat ng nagpunta ng Korea hindi lahat gusto yung desisyon na ginawa nila. May mga nagpunta lang dyan dahil na rin sa bigat ng responsibilidad, sa yun ang yung tawag dito, yun yung bulo talaga. Yung responsibilidad, kaya nagpunta rito, mabigat yung pasanin talaga. Lalo-lalo na sa mga breadwinner. Hindi lahat gusto, kaya napunta sila dito dahil kailangan talaga. Kahit na masakit, iwan yung anak na umiiyak sa airport at hinihila yung bag, yung damit at hindi na talagang maawat yung luha ng pagpatak ng luha sa mata natin. Pagtalikod mo, ang bigat talaga dito sa dibdib. Pero kailangan natin lampasan yun. Kailangan natin talagang tiisin yung sakit, di ba? Hirap, di ba? Kaya naman guys, ito lang po sana yung pakiusap ko sa mga nandito na nakapunta na, nakatuntong na. Sana po, wag po ninyong kalimutan kung ano po yung pinakapangunahing dahilan nyo kung ba't kayo nag-abroad. Huwag nyo pong sayangin, di ba? At higit sa lahat, syempre, isipin din natin ang mga bagay na isinabi natin o binitawan natin salita habang tayo papaalis at yung pangarap natin na bit-bit natin habang tayo nasa taas nakasakay sa eroplano bago tayo lumapag dito sa bansang South Korea. Dala-dala natin yan hanggang sa pagpunta natin dito. Sana di maglaho yan. At galingan mo, sipagan mo. Bakit? Nang sa ganon, kapag tapos na yung kontrata mo, tapos na yung 5 taon, o kung kaya yung tapusin na 10 taon, magbabago na ang buhay po ninyo at umuwi na tayo at piliin natin na kasama ang pamilya. Mas masarap ang buo ang pamilya. Hindi, wag na tayong maghangad ng mga bagay na wala sa atin. Kung ano lang yung pinagkaloob sa atin ng nasa taas, yun po yung deserve natin, di ba? So, mas maganda po yun kasi hindi talaga ako pabor sa napakatagal nating malayo sa pamilya. Ang pera kinikita talaga. Pero yung tunay na dahilan, tunay na pinaka mission natin, kumbaga, yung pinaka talaga na main focus natin, kaya tayo lumalayo, kaya natin ginagawa yan is para sa pamilya natin. At syempre para na rin sa taas. So yan lang gusto kong sabihin po para sa mga kababayan natin. Marami kasi rito na pinipiling mag-TNT dahil yung asawa niya may nakilalang iba. Kumbaga, kinalimutan yung pamilya niya, sumama sa iba. Meron naman dito na nasanay na sa buhay dito, ayaw nang umuwi sa Pilipinas, magti-TNT na lang. Alam niyo ho yun, maraming mga bagay na naapektuhan sa mga bawat desisyon na ginagawa natin, di ba? Sabi nga nila, di ba, nanggagaling yung experience natin, nanggagaling yung bad decision natin sa experience natin, di ba? Pero yung experience mo pwedeng maging magandang desisyon ang magagawa mo. Kaya ako nasasabi sa inyo yung mga bagay na ganito dahil yun nga, nakikita ko at gusto kong ipaliwanag at sabihin din sa inyo na sa ganun, pagdating nyo rito, alam nyo kagad kung anong gagawin nyo. Kasi alam ko naman masarap maghanap buhay, pero mas higit na mas masarap ang mabuhay na kasama ang pamilya natin, pagtanda natin. Huwag tayong tumulad sa mga nakikita natin na almost uuwi na sila, talagang matanda na. Kumbaga, papasok na sila sa kanilang retirement age, di ba? So, hindi na nila gano'ng na-enjoy yung buhay nila. So, hanggat maaari, upang ma-avoid natin yung mga bagay na gano'n, galingan mo, sipagan mo pag nandito ka na. Magtiyaga ka, pasukin mo. Tandaan natin na pag-aaralan din natin na minsan hindi laging nangingibabaw yung emosyon natin. Hindi laging nangingibabaw yung init ng ulo. Hindi laging nangingibabaw yung taas ng tingin mo sa sarili mo, yung mga pride, di ba? Minsan, ganyan tayo mga Pinoy. Pag sinigawan, minura, ang tagal bago lilipas yung sama ng loob hanggat sa makagawa ka ng desisyon na hindi kaaya-aya, parang magre-rebelde ka, yun yung pinaka ano mo revenge mo Kumbaga, yun yung yung way mo para maghigante, di ba? Yung
hindi ka pumasok, hindi ka mag-overtime, hindi ka magsisipag, hindi mo aayusin yung trabaho mo, which is maling-mali yun, guys. Kailangan lagi nangingibabaw yung ano natin, yung sinasabi nilang intelligent, di ba? Lagi natin i-apply yan sa sarili natin. Don't let your emotion overpower your intelligence, di ba? Kasi kapag yan ang pinakinggan natin yung emotion natin, di ba? Tapos yung katawan natin makakapag-desisyon ng pangit, di ba? Mostly sa mga bagay na ganun, maling desisyon na gagawa ng tao kapag galit siya tapos bigla siyang magde-decide para sa sarili niya. Kasi yun yung tama sa oras na yun na naiisip niya. So kailangan lagi tayong kalmado at lagi nating pairal na kaya tayo nandito dahil may mission tayo. Yun. So yung sigaw at mura, hindi yun yung dahilan ng magiging pagbagsak, pagkawalaan ng mga plano at mga pangarap natin sa buhay. So galingan nyo lang, magtiyaga lang kayo. Dadating din yung time na masasabi nyo na nakaya nyo. So nandito lang ako, palalakasin ko yung loob nyo dahil ito yung tunay na realidad ng mundo ng papasukan nyo. Ibang-iba sa iniisip nyo sa realidad. Iba ang realidad talaga rito na ugali at ng klase ng trabaho rito. Iba. So talagang magugulat na lang kayo at mag-a-adjust kayo ng napakatinding adjustment na gagawin nyo sa buhay nyo. So yun lang guys, at saka gusto ko lang mag-shoutout po sa mga kababayan natin na nagpapa-shoutout. Pasensya na po, medyo na-delay po. Shoutout kay Christian Saruelo. Sabi niya nakaka-inspired lahat ng content mo, Lodge. Shoutout po, next video sana pala rin din po. Shoutout sa iyo, Christian Saruelo. At kay Marvin Daquiado, ito minsan hindi ko siya na-mention, gawa ng minsan late na yung upload natin. Sana mapaabot ko sa ito, bro. Marvin Daquiado pa shoutout, Dol. Sabi niya, waiting for approval here. So shoutout sa iyo, bro. On the way na yan yung approval mo. At kay Gitara ni Will pa shoutout, idol watching from Taiwan. Plano ko din mag-exam para makalipad dyan sa Korea. Shoutout sa iyo, itry mo, subukan mo, walang mawawala. At kay Jesus Noe Jr. Shoutout from Lubao, Koy. Shoutout sa iyo. At Jesus Noe Jr. Taga Lubao po siya. Black Silver TV, shoutout Cubs. Sana maselect na ni Sajang Nim. So, tiwala lang, kapit lang. Kaya Bets TV Cubs, good morning po. Shoutout at salamat kahit wala pang approval, still waiting pa rin, idol. Sabi po ni Bets TV. At kay Janry Tambor, shoutout, next vlog mo, Kabulol. Naka-flight na po to December 1. Hindi, sorry. Shoutout kay Janry Tambor, shoutout next vlog mo, Kabulol, December 1 skill test ko, sabi niya. So, shoutout, late na. Masyado na late yung ating shoutout sa inyo. Sana mapaabot ko pa rin to. At kay Rafael Balasbas, shoutout idol, Kabulol, God bless sa lahat na gustong makapagtrabaho sa Korea, sabi po niya. At kay kay Rafael Basbas. Sino pa ba? Marvin Daquiado, taga Jensan pala siya. Shoutout sa iyo, Marvin Daquiado. Taga Jensan siya City, naghihintay ng approval. Shoutout sa iyo, bro. Solid viewers natin yan. At kay Giliam o Giliam. Ano ba to? Idol, andito naman ako. Kumusta, idol? May tanong lang po ko noong matrabaho dyan sa South Korea or dito sa Pilipinas. Ako, idol, ang tagal ko nang gusto makapunta dyan, pero kahit anong kayod at sakto lang ang kayod at sakto lang sa mag-ina ko, tsaka sakto lang pang araw-araw, idol, sana may makatulong sa akin. So yan, shoutout kay Gilliam. At shoutout kay John Rod Chumasera. Si John Rod Chumasera ba to? Tama lahat ng sinabi mo, idol. Isa ako sa mga na-inspired mo ngayon. 1 year and 4 months na dito sa South Korea. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Pa-shoutout sa next video mo. Yan. Shoutout sa'yo at congratulations. Nandito ka na pala sa South Korea, bro. Sa solid mga kabulol natin yan. Lagi yan nanonood sa mga vlog natin tsaka live natin. Si John Rod paano bigkasan ba ito? Chumachera o Kumasera. Shoutout sa'yo, bro. Angie Sikam, pa-shoutout po sa susunod po na vlog. Ako po si Jessie from Isabela po. Salamat sa mga payo mo. May natutunan naman ako sa vlog mo. God bless po. Naniniwala po ako na walang imposible sa Diyos, Ama. Basta manalig ka lang sa Kanya. Tama. So, shoutout sa iyo, Angel Sikam. At kay Peter Kevin Kula. Tama, Cubs. Dapat alam mo yung goal mo. Focus sa pangarap. Okay lang magsaya minsan, pero hindi dapat nakakalimutan yung tunay na dahilan mo. Bakit ka nag-ibang bansa? Waiting na mi sa final list ng TED
finalist. Ted ko, January 6, 2025. Ingat ka. Pa-shoutout. Next video mo. God bless. See you soon, South Korea. Tama. See you soon dito. Hintayin kita. Sana pag nandito ka na, magkita tayo. Kasi Peter, Kevin Cula, solid viewers natin yan. Sa tuwing may videos tayo, lagi silang nanonood. Kagaya ni Marvin Dakyado. So, shoutout po. Musta, idol? Pinapanood ko lang po kayo noon. Ngayon, nandito na po ako. Nandito na sa Korea. Hindi. Pinapanood ko lang po kayo noon. Ngayon, nasa Korea. Maraming salamat po sa advice nyo po. Followers nyo po ako. God bless po. Sabi ni, anong pangalan nito? So, yun lang guys. Salamat din sa lahat na nagpa-shoutout. Pasensya na rin dahil medyo na-late tayo ha. So, maraming salamat sa nagpa-shoutout talaga. At sa mga gusto magpapa-shoutout, comment down lang po kayo para mabasa ko at may shoutout ko kayo sa mga gagawin kong mga videos pa na gagawin natin at i-upload natin. So, I think guys, hanggang dito na lang yung kwento ko. Maraming salamat po at lagi nyo sanang tatandaan nyo lagi yung mga bagay na in-explain ko, pinapaliwanag ko. So, hindi po tayo ganun ka-professional, kagaling. Disclaimer lamang po. Yan po yung lahat ng mga experience at realidad na nangyayari dito. Yun po yung mga bagay na ibinabahagi ko po upang makarelate kayo. Sa mga nakaka-relate, kamsamnida. Sa mga nakakakuha ng mga tips o nakakakuha o natututo o na-motivate ko at the same time, kamsamnida, maraming salamat po. Kung nagugusto yung mga videos ko, palike naman po. Yan po yung nakaka-motivate sa akin. Yan po yung motivation ko, yung mga like po ninyo. Hindi po yan sa pilitan kung gusto nyo lang po o hindi. At siyempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, marapatan i-subscribe mo na to. Kahit bulol si kabulol, malay natin, di ba, para sa'yo yung mga videos na ginagawa ko. Kagaya ng lahat, dating wala, biglang nagkaroon. So that's it. See you again on my next video. This is Christoph TV channel. Now, signing off. Annyeonghaseyo guys.